When God stops calling. So, binabati ko po muna ang ating mga kasamang nakikinig, nagpe-praise and worship sa online at dito na rin po sa Adhari Bahrain at sama-sama po tayong makikinig at we pray na and claim na tayo po ay lahat ay pagpapalain ng Panginoon. So, ang ating title ay When God Stops Calling. Ang ating pong main text ay makikita, nabasa na po natin kanina sa Proverbs chapter 1, verse 24 to 28. Samahan niyo po ako sa pagbabasa nito. Bago po tayo mag-pray, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at ating pong basahin. Medyo heavy ang ating verse ngayon, but let the Spirit of the Lord be with us at maunawaan po natin ito. In Proverbs chapter 1, verse 24 verse to 28, it says, 24, But since you refuse to listen when I call, and no one pays attention when I stretch out my hand, since you disregard all my advice and do not accept my rebuke, I in turn will laugh when disaster strikes you. I will mock when calamity overtakes you. When calamity overtakes you like a storm, when disaster sweeps over you like a whirlwind, when distress and trouble overwhelm you, then they will call to me, but I will not answer. They will look for me, but will not find me. Amen. Hallelujah. Father God in heaven, we praise you once again. Salamat sa pag-gather nyo dito sa amin upang mapakinggan namin ang inyong salita. At we pray, O Lord, for your anointing to your servant. At sa pamamagitan ng verse na to, ituro niyo po sa amin ang patuloy na pagsunod sa inyo upang hindi kayo umistap ng pagtawag sa amin. Bagkus ay sumunod kami sa inyo at you will always call us, bless us, anoint us. O Lord, lead us, guide us sa lahat ng aming mga pangangailangan at sa araw-araw na mga gawain. Be with us and let your word be heard. In Jesus' name, amen and amen. Upo na po tayo. Medyo hindi, ano yata yung battery. Hindi po makaharap ng Okay po, sa ating pong introduction, so we often talk about God's calling. We are always talking about God's calling, convicting and reaching out. Salamat po, biglang hindi gumana yung aking ano eh. Parang ayaw akong mag-preach ah. Dali lang po. Yan, yun po. We often talk about God's calling. Siyempre, lagi po nating pinag-uusapan ang God's calling, convicting and reaching out. And we know that God is loving, patient, and merciful. He calls us again and again through His Word, through people, through circumstances, and through the Holy Spirit. But there comes a point of the repeated rejection. Kung nararanasan po ng iba, after the repeated rejection, few or many will realize there comes a time when God stops calling. Not because He no longer loves us, but because we have hardened our hearts beyond hearing. So, by the way, I just want to say that I am the first person, I am the first candidate po na tatamaan ng preaching na ito, but I have to do it, I have to change myself, and I have to do it and willing to change what is necessary according to God's will. And syempre, kailangan nating i-preach to.
na medyo makikita po natin na talagang medyo mabigat yung word na yun, di po ba? So, sabi nga po, kung ang preacher ay ang gusto niya ay laging ang lahat ng nakikinig ay masaya, ang word of God po ay laging may tinatamaan. So, much better pa daw po na magtinda na lang ng ice cream at lahat ay masisiyahan. So, yun po. At ang atin pong main points sa araw na to, una, God calls everyone. So, kaya po tayo nandito lahat dahil God calls everyone. Tama po ba? So, God calls people for a multifaceted purpose or multi-purpose or multi-sides purpose. Unang-una, to rescue them or to rescue us into eternal salvation. So, I do believe that every one of us ay nakatanggap na sa Panginoon. We are all saved, kaya nandito tayo. Sa mga bago pong attendees, o yung mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon, o sa ating mga kasamahan dati na, if you still doubt, sa ating unang paghingi ng tawad, I'm giving you few seconds na humingi po ng tawad at upang tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Dahil ang mga susunod po na verses, chapter and verses ay para po sa mga tumanggap na sa Panginoon na naging matigas na uli at hindi na muli pinakinggan ang pagtawag ng Panginoon. Atin lamang po muling banggitin na aminin na tayo nagkasala, inaamin ng makasalanan at humingi ng tawad at inaanyayahan natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating sariling tagapagligtas. So, amen po. Nawa ay ito ay ating nagawa muli, lalo na sa mga hindi pa nag-receive sa ating Panginoong Hesus. So, bago ka makalimutan, wala naman to sa script. Ganito lang po yung aking nais i-explain. Unang-una, nung tayo ay talagang nasa world pa, so, lalapit ako dito, kunyari, sabi ng kaibigan mo, kapamilya, o kung sino mang nag-invite sa inyo na lumapit lang sa Panginoon at nandito ang peace at mga blessings. So, kinausap natin ng Panginoon at napakalapit niya. Lord, sabi ng aking kaibigan, kapamilya, na nasa inyo ang peace at pagpapala. So, lumalapit po ako sa inyo. Humihingi po ako ng ganito, ng ganyan. Lahat, ibinigay ni Lord. Sasakyan, mga anak, bahay. So, salamat po Panginoon at kayo magtatrabaho, magdadrive. So, tinatawag, anak, mag-serve ka sa akin, mayroon tayong service. Sandali lang po Panginoon at may aayusin lang ako, busy ako sa aking family. Meron akong trabaho, mapopromote kasi ako, kaya hindi ako pwedeng umano dyan eh. Anak, hanggang sa hindi mo na marinig yung sinasabi ng Panginoon, ang layo na. So yun po yung isang natin dito, point natin dito. Sasabihin mo na lang na, kaninong boses yun? Who you? So, at umaasa na tayo sa sarili natin at yun, tabunan ng mga earthly blessings. So yun po, ang una natin, balik tayo sa topic, naalala ko lang. So to rescue us into eternal life, praise God, to transform us into the likeness of Jesus, yung holiness and character, we need to be like Jesus. So letter C, to partner with Him in His work on earth using unique gifts. Lahat po tayo ay may mga unique gifts na kailangan nating i-share sa paglilingkod sa Panginoon. At to partner with Him, sinasabi po rito. Letter D, to live a life of meaning and significance, serving His larger purpose for humanity. Hindi lamang po dito sa Bahrain, hindi lamang sa Pilipinas, larger purpose for humanity. We are talking about the earth now. Lalong-lalo na, salamat sa mga nagmi-mission. So sa mga English po, paumanhin at tatransfer na lang po ng katabi nyo.
So this call is an invitation to a relationship to become His child and to reflect His love and grace in the world, making every aspect of life a sacred act. So sa core reasons why God calls us, unang-una, sabi nga po, salvation and rescue, to save us from spiritual death and brings us into eternal life, light and freedom. So sa mga matatagal na ito, lagi na nating nadidiscuss, kaya medyo bibilisan natin dito sa first part. And also, yung reasons why God calls us transformation, we need to be transformed to become more like Jesus, conform to His image, focusing on character and holiness rather than just actions. Purpose and mission to participate in God's plan using unique talents and gifts for eternally significant work on earth. And sa relationship, to draw individuals into a deep personal relationship with Him, fostering unity and partnership. Ito po, kailangan natin ng unity sa bawat isa sa pananampalataya. Ang doktrina ng GIA, kailangan tayo ay laging sama-sama, iisa ang ating sinusunod, ang salita ng Panginoon. Amen? So how we experience the call? Unang-una, by means of the gospel, God's word and servants call everyone to hear. Servants call everyone to hear and believe for salvation. And second, the Holy Spirit. The Spirit empowers, guides, and defines one's calling, making it possible to live it out. So also in life circumstances, God uses people, daily life, challenges and joys to shape us and reveal His plan, teaching faith and reliance. And also, sa key aspects of the calling, ito pa rin po, everyone, God calls everyone. Meron po ba dito hindi tinawag ng Panginoon? Wala, di po ba? Lahat po ay tinawag ng Panginoon, kaya nandito tayo. So, it is initiated by God. Yung pagtawag ng Panginoon, pagtawag laging initiated by God. This call is always God's initiative, not our own. Tanda po naman natin sa ating, di ba, sa GIA, yung John 15:16. I chose you, you did not choose me, but I chose you. So always yung God po ang tumatawag sa atin. Siyempre, of course, He is our Creator at He knows what's the situation ng bawat isa. So siya ang laging tumatawag sa atin. Pag tayo ay tumawag sa Kanya, siyempre, yun na yung may nag-share na sa atin, may nagpakilala na ang Panginoon sa atin. And also, both personal and universal. Everyone is called to be a disciple and to love God and neighbor, but also has specific assignments. Tandaan po natin sa bawat calling sa atin, meron po tayong specific assignments. So also, who over what? Sino ang para saan o para sa ano? So more important than specific jobs ang calling po sa atin. The call emphasizes who we become, holy, loving, and righteous. Ito po yung pinaka-main reason natin. Kailangan natin maging holy, loving, and righteous. Hindi yung, yung sarili lamang na natin, kapakanan ang laging nakasentro. So ito po, sa picture na to, walking in your calling. Sa pagsunod natin sa ating calling, ano po siya, God will give us strategies, wisdom, anointing, and glory. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 5, we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord. Ang pinipreach po natin ay si Jesus Christ. Kaya, every day, anytime, anywhere, everywhere, whatever we are doing, whatever we are saying, always make sure na kasama po natin ang Panginoon dahil yun ang tinitingnan ng paligid at mga tao sa atin. So, because we are preaching Jesus Christ, not ourselves. Amen? So, main point number 2, our response. Ito po, marami pong point yung ang response. Parang katulad sa tawag sa cellphone, pwede nating i-accept, i-reject, i-ignore, i-delay. Okay, letter A po, accepted call. Una, ito po yung response ng tao sa pagkatawag ng Diyos. Of course, with promises. Pag tinanggap po natin ang tawag ng Panginoon, yan po yung promises niya, talagang lagi siyang nandyan, lagi tayong tutulungan. At yung accepted call, sabi ng
tao na tumanggap sa pagkatawag sa Kanya, I need God. I believe that whatever I have came from Him only. Without God, I am nothing. Ito po yung pagtumanggap. May humbleness po siya. So, dito sa picture na to, sinabi rito, when God wanted David to be a king, He did not give him a crown. He sent Goliath. What it means, bawat isa po sa atin ay tinawag ng Panginoon, so hindi naman ibig sabihin na pag tinawag, agad-agad na tayo ay magiging matagumpay, magiging magaling sa pagkanta, pagsayaw, pagpipreach. So katulad nito, tinawag na ng Diyos at gusto ng Diyos si David na maging king, pero hindi agad binigyan ng crown. Ibinigay niya ay si Goliath. Ibig sabihin, nandyan yung testing, nandyan yung trial, nandyan yung kailangan ng experience para bago maging king. Kasi once you become king agad sa ganong edad, pag dumating yung tunay na labanan, hindi po ito kakayanin. Ganon din sa mga tao, di po ba may mga bansa na mga hari, ang anak nila ay gagawing king sa susunod, pero sila ay pinapadala din sa mga labanan, tinetrain. Amen, ganon din po sa ating church. Marami pong tinawag, pero kailangan po na maraming nakakaranas ng iba-iba, pero iyon po ay dapat pagdaanan para maging matatag na Kristiyano. Letter B, yung una ay inaccept natin, ito naman ay in-ignore. Ignoring God's call. The danger of ignoring God's call. Every time we ignore His voice, our hearts grow a little harder. Tama po ba? People ignore God's calling because they don't want to go out of their comfort zone, whereas their comfort zone is the same as danger zone where no growth on that place. Ini-ignore ng mga mananampalataya katulad ng ating inihalimbawa kanina na ang tawag ng Panginoon, tinatawag tayo araw-araw, minsan ini-ignore natin dahil ayaw nating lumabas sa comfort zone. Siyempre, masarap mamaloktot ngayon sa bahay, di ba? Lamig eh. Hirap lumabas, malayo. So, ang sumunod dito, third point ay delayed answer to God's call. Yung iba kasi yung Okay, so delayed answer to God's call. Iba yung in-ignore, kasi pag in-ignore, ibig sabihin, yung wala lang, dumaan lang, o no action. So, pero ito namang delayed answer, narinig naman, pero i-delay lang. Di po ba maraming nagsasabi na alam ko naman yan, pero pag tumanda na ako, saka ako tatanggapin, saka ako magsiserve sa Lord. At saka na ako tatanggap sa Panginoon. Subalit hindi po ganon ang sitwasyon dahil hindi naman natin alam ang buhay. Yun. So, sa delayed answer to God's call, sabi po rito, yung indifference niya, I'll decide later. Sa procrastination, I'll get right someday. Yun yung binanggit ko po kanina. Maraming napagdaanan po tayo, mga kakilalang ganito, na i-delay. Pero pag tinawag tayo ng Panginoon, ay ibig sabihin, yun na yung time upang tayo ay sumunod sa Diyos. So, ang application nito, don't delay obedience. Every maybe later makes hearing God's voice harder next time. Kaya, yun na po, makikita naman natin, di ba, yung una, tinawag tayo, pakunti-kunting ini-ignore natin, dinidelay natin hanggang sa bandang huli, parang sa bawat isa sa atin, maraming gustong tumutulong tayo, pero ini-ignore naman tayo, pina-follow up ang mga kapatid, halimbawa, ini-ignore tayo hanggang sa hindi na lang puntahan. So si Lord na ang
bahalang doon mag-follow up. So, yun po, the danger of delay. God's mercy is long, but time is short. The same voice that calls today may be silent tomorrow. Salvation is not just an opportunity, it's a limited time offer of grace. So, we should not delay po, may danger ang delay. Siyempre, God's mercy is long, but time is short. Also, next is, ang illustration po natin doon, parang yung barko na na-miss yung harbor. Kumbaga, ano man tawag doon? Yung pupunta doon sa, yung barko pupunta sa pier, pero dahil malakas ang alon, hindi na nakarating doon. So, the chance to dock is gone forever. So, yung mga ganung pagkakataon, hindi dapat dinidelay o hindi dapat ini-ignore. At ito pong ikaapat, rejected call. Ito naman yung with consequence. Iyan yung main point natin sa Proverbs chapter 1 verse 24 and 28. But since you refuse to listen when I call. So rejection can take many forms. Pride, sabi po, I don't need God. Self-reliance, I can do it by myself. I am rich, I am intelligent. Yun po ang sinasabi rito. So, but since you refuse to listen when I call and no one pays attention when I stretch out my hand, then they will call to me, but I will not answer. They will look for me, but will not find me. Ito po naman, sinasabi natin, yung ano nga kanina, kung babasahin natin, ito ba ay talagang nanggaling sa Diyos? But parang ang hirap naman ng word na sinabi niya. Kung titingnan po natin yung Proverbs, yung previous verse niya, Proverbs chapter 1, verse 20 and 21, it indicates she. So, babae po yon, lady wisdom, kumbaga, it is coming from God, but personified through lady wisdom. So, it means it comes from God also. Kaya, sinabi rin nga po rito na, pero mostly ito po ay, itong word na to sa mga tao na talagang inignore ni reject ang tawag ng Panginoon. Pero sinasabi rin naman ng mga matatagal ng mananampalataya, bakit matagal na akong nagsiserve sa Panginoon, bakit pag humihingi ako ay hindi niya naririnig, hindi niya ibinibigay at may mga problema. Kung ikaw po ay mananampalataya at pinagdadaanan yan, isa po yung test na dapat na malalampasan po yan, nandyan po ang Panginoon. Ang next na malampasan po yan, andyan na po ang lubos-lubos na biyaya. Amen? So ito naman po, sa mga hindi naman mananampalataya, ay talagang iba ang pupuntahan ito sa galit naman ng Panginoon. So every time you say no, the heart grows harder. God's voice becomes fainter, not because He changes, but because we stop listening. Repeated disobedience leads to spiritual numbness, where sin no longer bothers us. Di po ba? Meron na tayong mga nagagawang kasalanan, pero dahil we disobey sa mga warning ni Lord, ang sin na ginagawa natin, hindi na natin iniisip, hindi na natin inaalala, dahil akala natin iyon po ang tama. So, very ano po yun, napakadelikado. We need always to consult God. We need always to ask God what we have to do every day. So, sabi po sa Exodus chapter 9 verse 12, but the Lord hardened Pharaoh's heart and he would not listen to Moses and Aaron, just as the Lord had said to Moses. So Pharaoh hardened his heart again and again repeatedly until finally God hardened and confirmed it. So there comes a point where God confirms the decision we've already made. So yun po sa lagi nating ginagawa pagtanggi, iyon po ay kino-confirm na lang ng Lord. Lagi tayong nagsasabi ng hindi maganda, ng hindi tama. So, yun na po, kaya dapat po tayong mag-ingat sa mga sinasabi natin dahil yun po ay laging i-confirm ng Lord. Parang prayer po natin. Laging walang pera, problema, si ganito, si ganon. So, iano po yan. Dahil narinig ng Diyos, lagi mong yun ang sinasabi, okay, go ahead. So, eventually, God may withdraw His prompting, letting us live
with the results of our choices. Katulad nga po kanina, talagang hindi na nakinig yung paraon sa Diyos. Ginawa na lang niya ng ginawa ang mga nais niyang gawin hanggang sa dumating yung gusto niya ng tulong pero wala nang nakikinig. So sa Romans chapter 1 verse 24, therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts. So yun po. Ito po ang mga example po nitong mga bagay na kino-confirm ng Panginoon o binibigyan ng warning tayo. Halimbawa sa wrong relationship, sinasabi ng Panginoon, mali ang relationship na yan, di nakakalugod sa akin. At the same way, yung other thing naman, sinasabi ng Panginoon na iyan na nga yung mapapangasawa mo, pero hinihingi mo pa rin kulang sa qualification. Yung isa naman, hindi talaga dapat yan. So, we need to listen to God. Huwag nating hayaan na mag-stop ng pagpapaalala sa atin ang Panginoon. Like for example, so many vices. Katulad ng addiction, drinking alcohol, smoking, gambling. So, sinasabi ng Panginoon na itigil mo na yung pag-inom, paninigarilyo, gambling dahil masisira ang iyong katawan dyan, nagkakaproblema ang family. So, bago mo pa nare-realize yun, sinasabi natin na masarap yan, maganda. Hanggang na-realize na lang natin na sira na nga pala, may sakit na ang katawan natin. At yun ay huli na bago pa natin ma-realize. So, listen to God. Katulad din ng yung mga laziness natin, ilapit natin sa Panginoon, opportunista, sa halip na tutulong, laging hinihiling yung mga pagtanggap lang ng pagtanggap, paghingi, yung pagbibigay, hindi. So, negative thinker. Itong isa maganda, yung monetization. Alam niyo po ba meaning ng monetization? So, lying. So, maybe you are abusive to your partner, you need to stop it. Abusive to your partner, cheating, corrupt. Yung corrupt, hindi po sinasabi natin na ang corrupt ay sa government official or sa ibang mga matataas na tao. Tingnan po natin ang ginagawa natin na nagiging corrupt ang mga namumuno sa taas. Katulad ng mga, halimbawa, meron tayong nilalakad sa munisipyo, paglalagay, red tape, bribery. Sa pamamagitan po niyan, nagkakaroon ng mga corruption sa ang government. Kaya we need to stop from ourselves at we need to always do what God can, yung mag-glorify po ang Diyos. Amen? So, unforgiveness, inaano po natin, hindi ko patatawarin yan dahil yan kung ano, talagang masakit, sinasabi natin yung unforgiveness. Pero it's time na tandaan po natin, if you are really a Christian, forgiveness is a must. We need to forgive po anuman ang kasalanan ng other side. Sabi nga po nabasa ko sa Facebook, joke lang naman po to para tayo naman ngumiti at tumawa. Sabi niya, may nakausap daw siya, talagang galit na galit siya, hindi niya patatawarin to. So, nung kumprontahin niya yung tao na yon, Inglesero pala. So, sabi niya, mas madali palang magpatawad kaysa mag-English. So, yun na lang po yung natin. So, kaya there's a way para mag-forgive. Amen, tumawa rin. Hallelujah. So, tardiness or being late. Tardiness or being late always. So ito po yung sinasabi natin na ito yung purposely na nagpapalate, laging sinasabi sa isipan niya na late naman yun, hindi naman darating yun, hindi mag-uumpisa yun. Kung lagi nating inilalagay sa puso natin yun, kung lagi po nating inilalagay sa puso yun, kukulangin yung time mo personally. Tandaan po natin yan. Pero kung ilalagay natin laging kailangan kong maging on time, personally, i-expand ng Panginoon ang time mo kahit saan ka pumunta.
So wag po ninyong anuhin yung lagi kong testimony na to. Ito po yung ibinibigay sa akin ng Panginoon na laging mag-push ng mag-push na maging on time. Tapos magko-complain tayo sa sarili natin na kulang ako sa time, busy ako, sa ganito, sa ganyan, sa ganito. Dahil lagi mong inilalagay, binabaliwala mo sa sarili mo, lagi kang late. Yun ang lagi nating sinasabi. Ang sinasabi ko po rito, yung purposely na late. Siyempre maraming reason yung mga bakit nagiging late. Pero kung nilalagay natin na mag-i-start yan, late na. Taga-Gia yan eh. Tandaan po natin, taga-Gia ako, on time ako. Amen? Amen. So, bakit ko po laging ini-insist ng pagiging on time? Gusto ko lang po magkaroon ng testimony tungkol sa mga punctuality by the grace of God. Hindi naman tayo perfecto dito, pero dito ako pinagpapala ng Panginoon. Unang-una, itong mga nakaraang 21 years sa trabaho, the past few years, lagi tayong nabibigyan ng award ng no late, no absent. So nabibigyan tayo ng award ng mga pagpapala dyan, pero maliban doon, bakit hindi ka late, bakit hindi ka absent? Dahil ikaw ay healthy, strong. Di po ba? So yun yung sinasabi ko at ay inano ko rin ito, na-share ko rin doon sa music team nung nagsalita ako doon, nung ako ay college. Sabi ko, during our final exam sa darating na linggo, sa major subject namin, sinabi ng teacher na para ikaw ay makadagdag ng grade, meron darating dito na Red Cross, magpakuha ka ng dugo. So ako naman dahil average lang tayo sa mga pag-aaral, ayun po, at ang alam ko, hindi ako gaano nakakapasa sa mga examination, nagpakuha ako ng dugo para makasiguradong pumasa at kahit isang timba yata para makapasa. Pero praise God, nung ini-evaluate na magbibigay ng final, sabi sa akin, no need for you to take final exam dahil exempted ka. Wow. Hindi dahil sa exam dahil you are no late, no absent. So, yun po yung aking inilalapit yan. Yung maaaring ito effective sa akin, kung sa inyo, bahala kayo. Basta ako, diyan ako pinagpapala ng Panginoon. Hindi lamang po ito sa pagiging punctuality on time. Yung pong pag-upo rin sa harap na sa church, nandyan po ang pagpapala, pagbibigay ng Panginoon. Kaya, kung ako naman ay matalino, ako'y tatayo rin sa likod dahil ako naman ay normal lang ang kaalaman, kaya dito ako sa harap. So, dahil nandyan ang laging pagpapala. Amen po ba? I hope na nakuha nyo. So, dahil pag laging nauuna ka, yung sinasabi ko nga po, ang ating Diyos sa umpisa at sa katapusan, nandyan siya. Alam niya kung anong yung sa atin, pag nauna ka sa lahat ng event, alam mo kung sinong nandoon, alam mo kung anong dapat gawin, kung anong may tutulong. Kung ikaw ay late na aalis, alam mo kung anong nangyari. Yan po ang isa sa karakteristik ng ating Panginoon. He know what to do, He know what happened. So yun po yung kung anong may tutulong mo sa church, kung anong may tutulong mo, kung ikaw ay nauna, makakatulong ka kung anong dapat gawin. Tapos kung ikaw ay huling aalis, kita mo yung mga yung mga likpitin. Amen po. At medyo nadadala ako doon. Amen. So ano nang kasunod natin? Your sin did not cancel your calling. What I mean to say, there's a lot of things na nagawa tayo sa wrong relationship, addiction, drinking alcohol, smoking, gambling, laziness, whatever I mentioned earlier, tayo nagkasala. Pero dahil mga kasalanan yon, sinasabi po rito, your sin did not cancel your calling. Amen? Still the calling of God is with you. Amen? So yung failure natin, we failed every time. Failure is not final. Redemption is stronger than ruin. So God's grace is greater than your failures. Amen? So still, think about it that God called you for something. Number 3, main point number 3, of course, may yung God's answer,
yung kanina, our response, ngayon yung God's answer na. When you accepted God's call, He will provide everything for you. Amen? He will bless you, He will protect you, He will lead you and guide you everything. And He will anoint you. Tama po ba? Amen. Kung ina-accept natin. Tapos, ito nga po, many are anointed but few are trained. Let's sink in. Dito po sa ano natin, sinasabi rito. Wala na naman ako. Many are anointed but few are trained. Tandaan po natin na ang lahat po ay karamihan inanoint na ng Panginoon dito sa church. May kilala po ba kayong anointed dito sa church? Sa tingin niyo po ba anointed kayo? Amen. So, inanoint po tayo ng Panginoon pero it doesn't mean na talagang kailangan mo na agad magturo, mag-preach dahil we need to be trained. Amen? We need to be trained. So, katulad ng maraming tatamaan sa School of Workers, sa BTC. Amen? So, it is not for me, hindi po nararapat na student pa tayo ng BTC o School of Worker, bigla kang magiging Bible study leader. Sorry to say. Pero, dito sa ating church, ang mercy ng Panginoon, pagpapala ng Panginoon, inalaw po yon. Inalaw na pwede naman tayong maghumawak ng Bible study kung dahil nandun yung puso natin para magturo. Pero dapat po nating mag-undergo pa rin, o hindi lang sa pagtuturo, sa lahat ng mga tumatayo. Ito yung unang pagtuturo ng GIA leadership na kailangan ang bawat isang tumatayo ay na may BTC or so. Amen? So, yun po ang ating sinasabi rito na kailangan nating tapusin to. Napakaganda kayang mag-BTC, mag-School of Workers. Dahil ang daming natututunan dito. Amen? So, next, when you ignored or delayed God's call, yung in-ignore na natin, di po ba? Or na dinelay natin, sometimes God goes silent. Ito po yon. This silence is a form of divine judgment, showing a broken relationship where Saul's unrepentant heart and persistent disobedience meant further revelation was futile until he genuinely turned back to God. Kailangan natin genuinely turn back to God. Kung talagang tayo ay yung maglilingkod sa Panginoon. Hindi yung kung kailan lang natin kailangan, kung kailan lang natin may pangangailangan, saka lang tayo lumalapit sa Panginoon. On that way, God goes silent. So in 1 Samuel chapter 28, verse 6, sabi dito, when Saul inquired of the Lord did not answer him. So Saul repeatedly disobeyed, rejected correction, and chose his own way, leading to God's rejection of him as king. As king pa. So eventually, God stopped speaking to him. No word, no prophet, no dream. Talagang, di po ba nakakatakot yon yung hindi na nagsasalita sa atin ang Panginoon. So the Spirit did not leave Saul suddenly. It departed after repeated refusal to listen. Ito po yon. Yung repeated refusal. Lagi tayong tumatanggi. Katulad po ng halimbawa, ino-offeran tayo na mapasama sa ministry. Mag-join ka sa ministry. O kaya pwede ba kitang gawing core leader? O pwede ka bang maging head? So pag minsan ang reason ng iba, kasi wala akong time, kasi ganito, ganyan. So bigla akong naisip, paano pa kaya ako lagi akong absent pag Friday may mga gawain. So, but God is good dahil kahit naman wala tayo sa isang gawain, patuloy pa rin tayong
lumalapit sa Panginoon in other way around. So, yun po, kaya we should not reject yung mga offer ng mga leadership na maging fellow leader din kayo. Amen. So, silence from God is the consequence of constant rebellion. Hanggang dumating yung time, sa sinasabi ko po, hanggang dumating yung time, gusto mo na rin mag-lead, pero wala nang nag-o-offer sa'yo. So, yun po ang sinasabi dito, silent ng mga yung mga nasa taas. So silence is not God's cruelty. It's a reflection of separation we created. So God's silence can still be an act of mercy. So even when God stops calling, His silence can wake us up to our need for Him. Minsan po ba naranasan nating ang layo natin sa Panginoon? Minsan may mga ganun, di po ba? So God's silence can still be an act of mercy. Katulad po doon sa prodigal son, when he came to his senses, sa Luke chapter 15 verse 17, it says there, God's silence that the prodigal son experienced it. But sometimes God lets us feel the distance so we will realize how far we've gone. Pag na-experience natin, mararanasan po natin na ang layo na pala natin, pero sasabihin natin, ang layo naman niyo, Lord. Pero look, tingnan natin kung sino ang lumayo. Ang Diyos ay nandyan lang. Tayo po ang lumayo. Amen? So the scariest thing is not when God disciplines us, because of course always God disciplining us. But when He goes silent, there is no tragedy greater than a silent heaven. So the patience of God is great, but it is not endless. So we should not reject the patience of God. So ito na po yung main point point letter C, when God stops calling. Ito na po yung judgment and wrath of God. Sa Proverbs, inuulit-ulit natin, Proverbs chapter 1 verse 28. We don't want it to be happen to us, and I believe na wala sa ating ganito na pag lumapit tayo sa Panginoon, hindi pinapakinggan ng Panginoon. We are all children of God, that every time we ask God for something, He will give us. Amen? So, bakit magkaiba po kasi itong Proverbs chapter 1, verse 28, dito sa pagkaalam ko sa Jeremiah chapter 33, verse 3. Ang pinaniniwalaan ko po ay sa Jeremiah chapter 33, verse 3. Sabi po rito, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Amen. Kanina naman, yung tumawag sa Panginoon, hindi siya sumagot. Pero dito, this is one of my favorite talaga, yung Jeremiah 33 verse 3. Call to me, when I called him, so he answered, and he showed great and mighty things which you do not know. Because I don't know that I can stand on this pulpit. I don't know that I can talk to you. I'm always telling, sa school, lagi lang ako sa row 4, sa likod, sa tabi ng basurahan. So, but we are here now. But other people are telling I'm always talking to God, but I cannot find Him. Because in Jeremiah chapter 29:13, sabi rito, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. With all your heart, hindi po yung basta lang may masabi lang. You need to search God with all your heart. Amen? So doon sa Proverbs chapter 1 verse 28, sinasabi, ito po yung unrepentant heart. Foolish men, para sa mga foolish men po yon. The person wants God to be his servant. Pero sa Jeremiah 29:13 and 33:3, repentant heart po yon, yung surrendered life. Parang yung kinanta natin kanina ay surrendered. So the person wants God to be his Lord. Amen? So palakpakan po muna natin ng Panginoon para naman pantanggal antok sa mga na inaantok na. Amen? Sabi rin po sa Isaiah chapter 65 verse 12, when I called, you did not answer. When I spoke, you did not listen. So this verse is about judgment because of deliberate rejection of God. So ayan po, dahil deliberate, lagi nating ini-ignore, lagi nating dinidelay. So there will come a time na God will stop listen to you.
So the most terrifying moment in a person's life is not when they cannot find God, but when God will not answer. Di po ba? We are keep on talking, but He's not answering. Baka ano na, rapture na. So when God stops calling, ito na po tayo, malapit na. When God stops calling, the Spirit no longer convicts. The Word no longer stirs. The heart no longer feels remorse. This is spiritual death. This is spiritual death while still alive. So di po ba ang hirap nito? Spiritual, buhay pa tayo pero spiritual death na. So amen. Meron po tayo ritong biblical examples. Si Esau, he found no, sa Hebrews chapter 12 verse 17, he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. Ito ano na po, God stops calling na. And also sa Matthew chapter 25 verse 10, yung pong foolish virgins, the door was shut, yung 5. So ano na, na-shut na, kahit ano pang gawin mo, wala na, hindi ka na makakapasok. So on the next slide, ito po yung next slide po niya, yung picture. Makikita po natin dito na, yan po, may bahay sa gitna ng kalye. Bago pa yan gawang kalye, nakita ko lang ito sa internet, sa China yata to. Ayaw ibenta ng may-ari yung bahay. So, paulit-ulit na sinasabi ng government na ibenta na yung bahay pero nagmatigas yung may-ari hanggang nilagyan na ng mga bahay, ng highway at pinalibutan na. So, paulit-ulit na sinasabi yon hanggang wala nang magawa yung may-ari. Pag umulan, tapos walang dadaanan. So, in my testimony, parang ano po yan wala nang magagawa. So in my testimony, yun po, yung ito pong church, Gia, the church was keep on telling me to accept preaching schedule since last year. But I told that I want to take rest in preaching. Sa pastor also. Kasi it's not about I don't like, but hindi ko talaga magampanan eh. So, but God is good and our pastors are so graceful to me. So I don't feel like, but hindi, not because I don't like, but I feel I'm not good also in preaching. So my English and grammar, so many reasons. My English and grammar is not good compared to everyone. So I took 1 year rest, and God showed me many revelation and vision in my life. And praise God dahil andito na uli ako, di po ba? Amen? Amen? Maaaring yung iba ay natutuwa, maaaring yung iba ay hindi. Sabihin, nandiyan ka na naman. So I remember few years ago na, yun po, nung mga 2023, 2024, I remember few years ago na medyo marunong na ako mag-preach. At medyo marunong na rin mag-English. Pero ngayon ay parang nabawasan na naman, kaya I realized to preach again. So kaya kung maglalaylo tayo, titigil, wala. Talagang lalong papunta tayo sa wala. Saka sabi ko nga, baka tanggalin pa ni Lord. Konti na nga lang yung pag-English ko, baka tanggalin pa. It's like this, So, same ng iba pang situation natin sa buhay. So, don't let God stop calling in your life. Just accept it and continue. For sure, hindi ka pababayaan ni Lord sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Amen? So, sa point number 4, ito na po yung God's follow-up and final call. So, God still calls today. The very fact you can hear His word now means He is still calling you. Did you hear the word? Did you hear the word now? Amen. So meaning He's still calling us. He still wants to tell something and He wants you to do something also for His glory. So don't take it lightly. The call of God is grace knocking at your heart's door. So respond now while the door of mercy is open.
Sabi po sa Hebrews chapter 3 verse 15, "Today if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion." So God's call is persistent but not permanent. God keeps calling us through conviction of the Holy Spirit, other people, circumstances, and His Word. So, whatever your situation now, since He called you and me, either you accepted His calling, ignored, delayed, or rejected, our God is still offering His love, grace, mercy, leading, protection, anointing, blessing, etc. So, all you need to do is to accept Him and respond positively with trust, through faith, humbleness, and obedience. So, God calls out of His mercy. From the beginning, God's voice has called to man. Ito po sa Genesis chapter 3 verse 9 pa lang po, the Lord called to Adam and said to him, "Where are you?" So what I mean, nagkasala na dito, di po ba si Adan at si Eva? Pero tinanong ng Diyos, "Where are you?" Sasabihin ng iba, bakit tinatanong ng Diyos? God knows everything. Ang ibig po sabihin nitong "where are you," He wants Adam to have his own accountability, to accept the wrong which he has done. Kaya tinatawag niyang, "Where are you?" Sa buhay din po natin, we need to accept our sin, be responsible, be accountable, face God, at tayo po ay humingi ng tawad, tanggapin siya, at patuloy na sundin. Amen? So, His call is an act of love. Ganon din po sa araw-araw na tayo ay nabibigatan sa Matthew chapter 11 verse 28. "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Every heartbeat is another opportunity to answer that call. So sa illustration nga po natin doon, like a ringing phone that keeps calling, di po ba may telepono na ring ng ring? Nasa sa atin yon kung sasagutin, may message, i-reject, o madelay na lang. So heaven calls out to the sinner, not in anger, but in mercy. God is always calling us. Amen? So the result of a certain calling, pag tayo po ay sumunod sa Panginoon, pinakinggan ng kanyang pagkatawag, the result of a certain calling, you will never fall. Yan po. You will never fall po pag patuloy tayong lumalakad para sa Panginoon. Sinabi sa 2 Peter chapter 1 verse 10, "My friends," hi friends, "you must do all you can to show God has really chosen and selected you. If you keep on doing this, you won't stumble and fall." Amen? So, sa mga tinawag po at nag-BBTC, nag-School of Workers po, you must do all you can to show God has really chosen and selected you. You are selected, but you have to show to God. Amen? Sa ating summary, sabi rito, 1-4, when God stops calling, God calls everyone. Our response to God's call, God's answers to our response, and God's follow-up and final call. Ito na po ang conclusion. Muli po, palakpan po ulit natin ng Panginoon bago sa conclusion. Amen. Conclusion. When God stops calling, eternity begins without hope. So the most dangerous word in the dictionary of the devil is tomorrow. Tomorrow, tomorrow, hanggang malimutan na natin. So don't wait until you call and He no longer answers. So His goal is always restoration, but it must start with repentance. If you can still feel conviction, it means God is still calling you. Don't waste that moment. So when God stops calling, it's not because He changed. It's because we stop listening. The time to respond to God's voice is now, not someday. In Isaiah chapter 55 verse 6, "Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near." So, if God is calling you today, answer Him now. So, maybe God has been calling you through conviction, through your circumstances, through His Word. But you've been resisting. Don't wait for the silence. Today, come back to God while His Spirit is still speaking. So, let's respond to His call while there is still time.